Sa aklat pa rin po tayo ni Luke, chapter 1, verses 67 to 79. This passage, diniscuss po natin binulay last Sunday sa ating Christmas party, pero hindi pa po tayo maaring kumawala sa passage nito because the spirit of Christmas is, of course, not just for today hanggang next week, but for every day, we need to really abide on this theme, which is about the coming of the Lord, the first coming of the Lord, the first Christmas, at napaka-importante po na patuloy po tayo na mag-dwell sa topic na to, sa theme na to. If I may read, Luke 1, verse 67, sa English ay ganito po ang nakasulat. Ang segment title nito, Zechariah Song, verse 67 says, His father, Zechariah, was filled with the Holy Spirit and prophesied. Si Zechariah po ay father, would-be father ni John the Baptist, na ipapanganak pa lang sa panahon na to. At ipahayag sa kanya ng Diyos na siya ay magkakaanak at magiging forerunner ng Most High God. Siya po ay nakaawit ng papuri sa Panginoon. And he said in verse 68, Praise be to the Lord, the God of Israel, because He has come and has redeemed His people. He has raised up a horn of salvation for us in the house of His servant David. As He said through His holy prophets of long ago, salvation from our enemies and from the hand of all who hate us, to show mercy to our fathers and to remember His holy covenant, the oath He swore to our forefathers Abraham, to rescue us from the hand of our enemies and to enable us to serve Him without fear, in holiness and righteousness before Him all our days. And you, my child, Zechariah said, prophesied to his forthcoming baby, John the Baptist. He said, And you, my child, will be called a prophet of the Most High, for you will go on before the Lord to prepare the way for Him, to give His people the knowledge of salvation through the forgiveness of their sins, because of the tender mercy of our God, by which the rising sun will come to us from heaven, to shine on those living in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the path of peace. Ito po ang mga mapagpala at pinagpala na salita ng atin pong Panginoon. I-share ko po sa inyo ang isa pong, again, another theme on this passage na pinamagatan ko po na the beautiful pictures of Christ's first coming. Ang magagandang larawan o paglalarawan sa unang Pasko, yung unang pagparito ng Panginoong Hesukristo, at ito ay nagde-describe sa kanya pong minsay naging kapanganakan, man incarnation. Okay. At ito po ay importante na maging dagdag po natin na kalakasan in celebrating the first coming of the Lord Jesus Christ, the first Christmas. Last Sunday, ang na-share ko po sa inyo at ang ating nabulay is about the 4 themes. Ang 4 po na magagandang theme ng ating passage, which is about the true meaning of Christmas, the first Christmas na nangyari more than 2,000 years ago. It's but about that salvation is God's work, not ours. And salvation is done through Jesus Christ. That's the second theme na ating nakita last Sunday. Number 3, salvation means the forgiveness of our sins by God's mercy. Number 4, salvation results in a life of holy service to God. So ito po yung mga 4 na tema, topic o subjects na atin pong nabulay last Sunday concerning the true meaning of Christmas, that first coming of the Lord Jesus Christ here on earth. So today,
I'll be sharing to you 4 pictures naman. 4 pictures ng unang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo na nagde-describe sa true meaning ng Pasko. Okay, so what are the 4 beautiful pictures that describes the true meaning of the first coming of Christ? So ang una po na nakita ko sa ating passage is that ang unang paglalarawan o larawan is liberation o kaya yung pagiging liberated. Bakit? Kasi sa verse 68, ang sabi po dyan, praise be to the Lord, the God of Israel, because He has come and has redeemed His people. Pakisabi nga po natin tong word na to, redeemed, tinubos. Naparito ang Diyos, nagkatawang tao, para ano? Para tubusin ang makasalanan sa kanyang mga pagkakasala o karumihan, para bayaran ang kasalanan ng sanlibutan o ng sino mang tao na sa kanya'y mananampalataya. So yung word na yan, mga kapatid, na redeemed ay nangangahulugan ng pagbibigay ng kalayaan, setting free or giving freedom or giving liberty. So synonymous po yung mga word na yon. And contextually speaking, in our passage, ang tinutukoy po ng paglalarawan na to, liberation or being liberated, is sa buhay ng isang slave o kaya ay prisoner. Yan. Kasi sa atin pong passage, makakapansin tayo ng mga words na parang militante ang dating. Mga parang military words. Kaya, ayan siguro, nasa isip ni Luke about the purpose ng pagparito ng Mesiyas. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. And that is to liberate, to set free, to give freedom sa isang prisoner o sa isang slave. Pero ang tinutukoy na prisoner and slave ay walang iba kundi ang makasalanan. Ang mga tao, since Adam hanggang ngayon, ay masasabing prisoner, slave of sin. Unless makakilala siya sa Panginoon, manampalataya siya, doon lang siya pwedeng lumaya sa bondage of sin, sa power of sin na nagbubulid ng kaluluwa sa impyerno. So si Kristo, mga kapatid, ay naparito para mag-provide ng deliverance, ng liberty, magbigay ng liberation. Naalala ko lang yung word na to. Eto, meron naman tayong mga seniors dito. Kasi po, nung bata pa ako, naalala ko yung mga kwento ng matatanda nung ako ay bata pa. Na may sinasabi po silang panahon in the past na hindi nila makakalimutan. And later on, na lamang ko yon through history, na sadyang may panahon in the past na tinatawag na liberation time. Liberation. Na ang tinutukoy ay walang iba kundi yung kalayaan ng bansang Pilipinas. Peace time, sabi nga nung ibang matatanda. Peace time yon, liberation period yon, or Independence Day yon. Ang tinutukoy ng matatanda in those time, na naalala ko, is that yung pong paglaya ng Pilipinas sa kontrol ng mga Hapones. Dahil we were captivated, captured, or sinakop ng mga Hapon during that time. And the U.S. Allied Forces set us free from that control. So that's what we call liberation time, peace time, or Independence Day. That was, I think, 1944. Pero the Independence Day na talagang binigay sa Pilipinas, na umalis na sila, ang mga Amerikano, ay 1946, if I'm not mistaken. So,
Nakaka-relate po ako sa ating passage because of what God did on His first coming. Siya po'y pumarito para magbigay ng liberty, ng freedom, i-set free ang mga makasalanan. Magbigay ng deliverance. In one word, salvation ng kaluluwa, kaligtasan ng kaluluwa. Kaya nga, sa mga taong nakakilala sa Panginoon, nampalataya sa Panginoon, masasabing sila ay hindi na captive of sin. I'm not saying hindi na sila nagkakasala, tayo, kung nanampalataya tayo sa Panginoon. But the power of sin is no longer able to bring us in hell. Wala nang kapangyarihang kasalanan. Nagawa natin the past, magagawa mo ngayon. In the future, na kasalanan, magagawa mo. Kung ikaw ay believer ni Jesus Christ, mananampalataya ka kay Kristo, ikaw ay madideliver, maliliberate, ikaw ay lalaya, ikaw ay magiging hindi na in bondage sa power of sin. Ang paniwala po natin, based on the scripture in our passage, is that ang nakapag-liberate lang talaga ng tao sa kasalanan o sa impyerno, sa kapahamakan, para maligtas ay walang iba kundi si Kristo lamang. Because human beings are not able to appease God. Walang pwedeng ibigay ang tao, ialay ang tao within Him, around Him, or magmumula sa Kanya para makonsol niya ang galit ng Diyos sa kasalanang nagawa niya. Walang sasapat na sakripisyo, mabuting gawa, pag-aalay o pagsamba na pwedeng gawin ng tao para ang Diyos ay mag-subside sa kanyang galit sa kasalanan. Because the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayang espiritual. At hindi maaaring makapasok sa langit, makapiling ng tao ang Diyos because man is unholy and God is holy. Maliban na lang kung may isa, karapat-dapat, katanggap-tanggap, banal, malinis, acceptable na handog, hain, sakripisyo sa harapan ng Diyos. And that's the Lord Jesus Christ alone. Isang Diyos, nagkatawang tao, pero hindi nadungisan ni katitingman at siya ay naging maayos na handog, katanggap-tanggap na handog sa harapan ng ating Panginoon. Siya lang ang pwede pong makapagbayad o maging kabayaran sa kasalanan ng tao. Parang tao ay matubos sa pagkakasala, ito ay sa pamamagitan lang ng ating Panginoong Jesucristo. So thank God for His first coming. Siya ay iniwan niyang langit at siya po ay nagkatawang tao para i-liberate, bigyan ng freedom, i-set free ang mga tao. Ay, siguro, isa pang word na maalala natin sa word na liberated, di ba? May mga taong iniisip natin, liberated, di ba? Bakit sinasabi silang liberated, especially mga taga-Western, taga-America, liberated silang masasabi kasi walang barrier sa kanila walang bawal-bawal. Sila ay malayang gawin kung ano gusto nila. Even if, di ba, hindi na ayon sa kalooban ng Diyos. Pero what we are talking about today, as far as liberation is concerned, being liberated is that ang tao ay natubos sa kasalanan. At ang nagbigay ng kalayaan sa kasalanan sa tao ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Mari po ba natin palakpakan si Jesus Christ? Amen. Ang ating liberator. Amen. Ang ating tagapagpalaya. Ang pangalawa po na picture na nagde-describe sa first coming of the Lord Jesus Christ in verse 69 to 75 is that conquered. Ito po yung pangalawa pong paglalarawan. Conquered. Conquered. Military term pa rin po ito. At bakit ko po ito nakita?
Bakit ko po ito napili na salita na ilapat po sa puntong ito? Paglalarawan o larawan sa first coming of the Lord. Conquered. Kasi sa verse 69, if we go back, ang sabi po dyan, He has raised up a horn of salvation for us in the house of His servant David. So, sabi, may binabanggit po dyan na horn, sungay. Alam naman natin na ang sungay in Bible times ay marami pong gamit. Hindi lang siya lalagyan ng oil, siya rin ay ginagamit na pansenya, signal, kasi parang torotot po yan, nagagamit po yan, na paghinipan ay tumutunog ng malakas. At alam natin na ang horn ay pangdepensa at pang-atake ng isang hayop, kaya marami pong mababangis na hayop such as tiger, lion, takot sila sa mga kahit maliliit lang na hayop pero may sungay. Kasi nakamamatay po yan. So horn, in the whole Bible, ay nangangahulugan po ng power and victory. Sa horn na nagagamit pong signal, may napakaganda pong relevance niyan sa pagparito ni Jesus Christ dahil isang magandang balita po yun eh. Yung pagparito niya, ang mga itinuro ng Panginoon Kristo ay magandang balita, good news. At just like a horn na nagiging signal o nakakapag-send ng message, especially good message. Diba? Pag hinipan po yan sa panahon ng gera, hindi lang pag-atake ang ibig sabihin noon o katapangan, kundi katagumpayan din. O kaya ay celebration. Kaya ang sungay, mga kapatid, ay na binabanggit po dyan, ay meron pong napakagandang ine-emphasize. It's but power and victory. Kapangyarihan at katagumpayan. So, conquered, ang isang larawan na binabanggit po dyan, describing the first coming of the Lord Jesus Christ, the first Christmas. At ang kanyang pagparito, more than 2,000 years ago, ay sabi nga ng isang commentator, may kukumpara sa kwento ng isang sundalo na malapit nang makapture, talo na ang kanyang batalyon, talo na ang kanyang bansa, makakapture siya, at pero biglang may dumating na tulong sa kanya, may nagligtas sa kanya. Yan po ang isa sa mga ayaw na ayaw ng mga sundalo, ang makapture, maging prisoner of war. Dahil alam nila ang pwede nilang kasapitan na kalupitan, pains, suffering, humiliation, and pwede pang ang buong bansa ay mapahamak because of him pag siya ay na-capture. Kaya pinipili pa nga ng iba na mamatay na lang. Yung iba nagpapakamatay, yung iba kinikitil na lang buhay nila. Huwag lang ma-capture. Pero ganyan po nangyari sa tao, mga kapatid. Na para siyang isang sundalo na malapit nang makapture ng kaaway, pero may nagligtas sa kanya. Meron pong isang conquering na tao, puwersa, ang sa kanya po ay umagaw sa kanyang kaaway. May tumulong sa kanya. Ganyan po ang tao sa pagparito ng Panginoon Kristo. Ang tao nangangailangan talaga ng tagapagligtas, sitting in darkness, distressed, at in the shadow of death, at sakto, very timely na pumarito ang Panginoong Kristo. At sila ay inagaw ng Panginoon sa kamatayan, sa kasalanan, sa distress, sa corruption, at ang tao po ay nagkaroon ng victory. Hindi lang ng freedom, kundi ng victory. So, ang gandang makita, mga kapatid, na sa pagparito, unang pagparito ng Panginoong Kristo, the first Christmas, ay nagkaroon ng napaka-importanting tulong ang tao na magtagumpay over sin.
because of the Lord Jesus Christ. I-relate ko lang, nilagay ko po dyan, ang isang prevalent na situation po ng ating bansa. Na di ba yung West Philippine Sea ay di po ba talagang nasakop na ng China. Yung ating territories, mga isla, at including our exclusive economic zone, yung dineklara ng international law na gumagabay sa batas sa dagat na sinabing atin ang mga karagatan na yan, pero di po ba, sinakop na po ng China. Kaya, maliban na mayroon pong dumating na tulong, wala tayong magagawa. Dahil ang lakas ng China, hindi kaya talaga. Everyday nanonood po ako ng balita. At ang tapang ng ating presidente, okay ang atin pong gobyerno. Ang mga Pilipino po ay talagang may mga paninindigan. Pero sadyang makapangyarihan po ang sumakop ng lugar na yan. Kaya wala po talagang pag-asa kung nakikita mananalo ang Pilipinas unless may darating po na tulong. Ganyan po ang nangyari, mga kapatid. Sa tao, sa first coming of the Lord Jesus Christ. Walang pag-asa, in the shadow of death, hellbound, pero may dumating na tulong. And that is the Lord Jesus Christ. Tayo po ay naging recipient ng tulong na yan. Sapagkat sa pamagitan ni Kristo, sin and death ay na-conquer. It was conquered since then. Kaya mga kapatid, tayo ay importante, hindi lang pag Christmas time, kundi everyday ng ating buhay, ma-appreciate po natin palagi ang pagparito ng Panginoon, ang pagkakaroon natin ng tagapagligtas, yan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. So, doon po sa una nating major point, ang picture po doon is that ang mga captives, ang mga captured na makasalanan ay na-liberate, lumaya, nagkaroon ng freedom, na set free. Pero dito po, sa second major point natin is that the enemy is defeated. That's the picture that we can see. The enemy is defeated. Satan is conquered. Death and sin is conquered by the Lord Jesus Christ. And believers of the Lord became victorious. They became conquerors because of the Lord Jesus Christ. So, yan po, naging kalagayan natin. Yan ang nagiging kalagayan ng sino mang sa Panginoong Kristo mananampalataya bilang Pangitagapagligtas. So, thank God for the Lord Jesus Christ for His first coming dahil nasawata na yung pagkubkub, pagka-capture ng sin, ng death ni Satan sa mga tao para maibulid sa kasalanan at sa impyerno. Since the first coming of the Lord Jesus Christ, mankind experienced freedom, liberation, and ang kakayanang magtagumpay sa kasalanan at kamatayang spiritual because of the Lord Jesus Christ. Kaya nga, since then, sa pagparitong una ng ating Panginoon, marami po ang lumaya sa kasalanan. At si Satan, ang kasalanan, ang kamatayan, since then, ay hindi na po patuloy rampant at matindi ang ginagawa pong naging kakayanan niya na magdala ng captive sa kasalanan, especially sa impyerno. Because from then on, nung pumaritong Panginoon, marami na po ang lumaya na ligtas dahil sa pagkilala, pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. So, that means total freedom, victory for the people of God. Sabi sa katabi mo, victorious ka na. Kung ikaw, tayo, ay nanampalataya na kay Kristo
bilang Panginoon at tagapagligtas natin. Kaya napaka-importante ng pagtitiwala kay Kristo. Pananampalataya kay Kristo. Pananampalataya kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Because there will be deliverance. From being a child of the devil, ay magiging anak ka ng Diyos. Anak ka ng kataas-taasang Diyos. Ikaw ay magkakaroon ng ibang tahanan, and that is God. God's presence. And ultimately, time comes, pag tayo ay pumanaw na o sa pagbabalik ni Lord, we will be in the kingdom of God. In the bosom of God. In heaven. Okay, kaya nga, sabi nga ng Scripture, di ba, pansamantala lang tayo sa mundong ito, hindi talaga itong ating tahanan, kundi tayo naglalakbay lang sa mundong ito, at ang talagang ating pong tahanan ay ang Diyos, ang langit, ang kaharian ng ating Panginoon. Yan ay para sa mga tinubos na liberate, set free ng ating Panginoong Kristo. Kaya, ang katagumpayan na yan, na napasa tao because of the Lord Jesus and because of His first coming, because of the Messiah, na tinanggap ng marami pong taong kay Kristo na nampalataya bilang tagapagligtas, ay isang napakagandang bagay na nangyari sa buhay ng tao. Sa buhay mo ay suppose, sa buhay natin, mga kapatid. Pero we must not forget na tayo po ay pinalaya ng Diyos because of the Lord Jesus Christ sa kasalanan, sa kamatayang spiritual, hindi lang para tayo po ay pagpalain, iligtas, gawing komportable, gawing pong anak ng Diyos, gawing blessed in this life, kundi more so, tayo po ay makapag-offer sa Kanya ng holy and sanctified na paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya kulang kapag na-appreciate lang natin na tayo po ay natubo sa kasalanan, tayo po ay may kaligtasan ng kaluluwa, tayo po ay naging anak ng Diyos, may maganda at maraming magandang bagay na ginagawang Diyos sa ating buhay, and yet, we don't serve God wholly, wholeheartedly, completely. Yung bang, kung hindi pa ang buhay mo, talagang dinedicate mo na kay Lord, na siya na talaga yung pangunahin, sentro, lahat ng iniisip mo, sasabihin mo, gagawin mo, paplanuhin mo, didesisyonan mo, is for the glory of the Lord Jesus Christ, for Him, first and foremost, to please Him, to honor Him, to glory, to be able to obey His will, hindi pa po natin talaga nararating yung pinakamataas na level ng gusto ng Diyos na marating po natin, maranasan po natin sa ating buhay. At yan po yung pinaka-main purpose ng Diyos. That is why God came to save people. God saved His chosen ones, ikaw at ako, pero hindi lamang para maging masaya, maging ligtas, maging blessed, kundi first and foremost, to be able to offer God a sanctified, holy, pleasing na paglilingkod sa ating Panginoon. Ang magawa ang kalooban ng ating Panginoon. Hindi lang ma-enjoy ang ating mga privileges with God from the Lord, ang ating kalayaan kay Kristo, kundi tayo po ay makapag-offer sa Kanya ng isang serbisyo na dalisay, kalugod-lugod, katanggap-tanggap, at glorifying sa atin pong Panginoon. So yan po yung pangalawa na picture na nilalarawan ng first coming of the Lord Jesus Christ. Ang pangatlo po is settled. Pakisabi nga po natin itong word na to, settled. Okay, this is another military term, di ba? Ang mga sundalo, yan po, from time to time, nagsisettle down o meron silang sinesettle among their ranks with their commanding officer, with their country. So this word ay napaka-importante pa rin paglalarawan sa first coming ng ating Panginoon Kristo because settled means a canceled debt. Ang ibig sabihin ng settled ay pagpapawalang bisa sa isang utang o kabayaran sa isang utang
O kayo paglaya sa isang utang. Sino po sa atin ang na-release na sa loans? Ako po, I really intend na this month, talagang mabayaran ko yung aking utang. I told someone na papadala ko yung aking last payment kasi ayoko na by January, may utang pa ako. Ayan. Kaya I'll be giving it today, this month, kasi gusto nating lumaya. Di po ba? Ang ganda nung lumaya sa financial indebtedness, sa financial constraints, financial loan, lalo na kung ito ay malaki, ang hirap bayaran, na-compound na yung interest, at hindi mo na alam kung paano mo babayaran. Then all of a sudden, pagka nasolusyonan yan, may nakatulong sa'yo, isang bilyonaryo, kasi milyon ang utang mo. Wow! Diba? Laking blessing nun. Okay, tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang nangangailangan ng ayuda? Ayan. Sasaya lalo yan. Lalong, di ba? Lalong tatamis ang ating ngiti at talagang siguro mawawala yung ating mga kalungkutan at kabigatan kapag may tao pong ginamit sa atin ng Panginoon dahil sa ating mabigat na problema. Problemang minsan di natin alam kung paano po natin susolusyonan. Ganun po ang nangyari dito. Nung pumarito ang Panginoon Kristo, more than 2,000 years ago, sa kanyang first coming, may nasettle. Ano yun? Sabi sa katabi mo, yung utang mo. Sinettle ni Kristo. Yung utang nating pagkakasala sa Diyos. Na dapat tayo magbabayad sa pamagitan ng ating buhay, ng pagpunta sa impyerno ng ating kaluluwa. That is what we deserve. Pero may nagbayad ng ating atraso sa Ama, and that is the Lord Jesus Christ. Ang sabi po ng isang ascetic, sabi niya, ang Diyos daw ay hindi fair. Kasi ang Diyos daw ay fair, sabi niya. Kaya hindi niya hayaan ng tao mapunta sa impyerno. So ang kanyang paniwala, dahil ang Diyos ay fair na Diyos, walang taong mapunta na impyerno. Lahat ay mapupunta sa langit, maliligtas. Pero sa totoo lang, di ba? Kung naniniwala siya na ang Diyos ay fair, fair lang na ang tao magbayad sa kasalanan. Diba? So, most people ay hindi kailangan na ang Diyos ay maging fair sa Kanya, kundi ang kailangan nila ay habag ng ating Panginoon. Because if God would be fair, walang dapat maliligtas. Amen? Pero dahil ang Diyos mahabagin, so, He sent His Son. Namatay sa krus para bayaran ang ating mga pagkakasala. Utang, pagkakautang na hindi natin kayang bayaran. Para bang, di ba, parang kung ang kakayanan natin 100,000 lang, sabihin natin milyon para bayaran, pero ang utang natin ay billion, we can possibly pay for that. Imposible. Kahit pagsamasamahin pa ang ating net worth, asset, kahit idagdag pa ang yamang mamanahin mo sa magulang mo, kung ang utang at bayarin natin ay billions, imposible. We need someone na pwede pong tumulong, magsettle, magbayad ng ating account with God. And that is the Lord Jesus Christ. He alone ang may kakayanang magbayad, magsettle. Kasi, ba't ko po ito nasabi? Because in verse 77, mga kapatid, may word yan na forgiveness. Na dumating sa tao nung si Kristo pumarito, nung siya ay nagkatawang tao sa kanyang first coming. And forgiveness means to send away, to dismiss as a debt.
Another military term po ito, dismiss. Di ba? Mawawala, pinapaalis, lumalayas, napapawi. Yan. Ang forgiveness ay ibinigay ng Diyos pamagitan ni Kristo sapagkat ang tao ay nakasuway sa batas ng Panginoon. Kaya nga ang tao, since the fall of Adam, ay naging indebted sa Panginoon. May pagkakautang. Tayo po ay in bondage sa pagkakautang na yan sa ating Panginoon, sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya nga ang tao, ikaw at ako, ay bankrupt. Walang kakayanang magbayad. Walang enough resources to pay that account with God. And that is sin. Even buhay, lakas, talento, kayamanan, mabubuting gawa, hindi sasapat na pambayad. But how come na ang tao, ikaw at ako, na settled before God? It's because of the Lord Jesus Christ. Only Jesus could pay that debt. Kaya nga, around us mga kapatid, ang dami pong baon sa utang. Hindi po financially speaking, kundi spiritually indebted sa Panginoon. All they need is someone na pwedeng magbayad ng kanyang kasalanan. They cannot pay for it. However good they are, sacrificing they are, however smart they are, however good they are, however rich they are, gaano man sila kahusay gumawa ng mabuti, tumulong, magkawang gawa, magpamasko, magregalo, hindi sasapat nakabayaran sa kanilang spiritual bankruptcy. They will still be unable to pay their outstanding debt against God, before God. But Jesus paid for that debt of mankind sa krus ng Kalbaryo. Sa kanyang pagparito hanggang sa kanyang kamatayan sa krus, yun po ay nangahulugan ng sufficienteng kabayaran na nagsisettle sa kasalanan, pagkakautang ng tao sa Panginoon. Ang pangapat po na paglalarawan about the first coming, about the description of the first coming of the Lord Jesus Christ, first Christmas, is that restarted. Nakita ko po ito mga kapatid kasi may sinasabi po sa ating passage sa verse 78 hanggang 79. Naisulat ko po ba dyan? Hindi ko na po nasulat, pero if you're going back to our passage, 78-79, meron pong binabanggit dyan na dawning, bukang liwayway, na nangyari, naranasan, napasa tao, nung si Kristo'y pumarito. Nagkaroon po ng sunrise. Yun po ang sabi dyan sa ating passage. So, that points to a new day, a new life. Kanino? Sa tao, sa makasalanan, sa pamagitan ni Kristo. Ang tagapagligtas na nagkatawang tao. Ang Diyos na nagkatawang tao. So, ang mga tao na nabubuhay sa kasalanan, bound to hell, is spiritually dying, in distress, corrupt, bankrupt, unable to save themselves, ay nagkaroon ng pag-asa. Di po ba mamayang gabi, dilim. Mahaba ang gabi. Kaya tinutulugan lang natin yan. Dahil paggabi, di ba, wala ka namang pwedeng magawa at makita pag madilim. What we long is for another day. Di ba? So, ang na-appreciate natin ay yung pagputok ng liwanag nung another day. Kaya nga, di ba, masaya tayo pag nakapagdidilat tayo ng mata. Amen.
Pagdilat mo ang liwanag. Kasi pagdilat mo ang dilim, wala kang makita.